Yan, magandang araw mga kapatid, Noxky Vlog. Ngayon, kamustahin natin itong Skygo Earl 150 natin. Kung ano ba ang kalagayan nito, no? Kung goods pa rin ba siya. Bali, magna 9 months na pala to sa akin. So, titingnan natin yung mga parts nito, kung may nasira na ba or may mga issue na ba. Yan yung aalamin natin. Ano rin yung mga nabago ko dito. Pero bago yan mga kapatid, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa aking channel. Then click mo na rin yung notification bell para updated tayo sa mga sunod kong videos. And then sa ngayon wala pa tayong mga upload para sa installment ng mga motorcycle. So baka next week meron tayong bagong update. Medyo busy lang tayo ngayon sa iba pa nating trabaho katulad ng paggagwardya. So abangan po natin to mga kapatid, stay tuned po. Shoutout muna sa ating subscribers na si Ray Leda. God bless sa'yo sir. Ganon din kay Sir Carlo Bike Brad. Maraming salamat sa suporta mga sir. God bless. Ito po mga kapatid yung ating Skygo Earl 150. Kung titingnan natin, sariwa pa rin siya, no? Yan, ikutan natin. Ito mapapansin nyo yung plastic na to. Kapote kasi to, no? Wala kasi kung compartment, kaya dyan ko na lang siya sinasabit sa may cellphone holder para naka-ready na siya kung sakaling umulan ay madali ko siyang maisuot o magamit. So bali 9 months po itong Skygo Earl 150. So fresh pa rin naman mga kapatid sa makina niya, all stock po ito. Maliban na lang sa mga accessories na dinagdag ko dito. Ayan, katulad ditong kanyang headlight protector o yung parang pang classic na design dito sa headlight. Tapos yung ilaw nito pinalitan ko na rin ng LED, yung kulay yellow tsaka white yung kulay nito pag gabi. So hindi lang siya mahalata pagka umaga. Then side mirror pinalitan ko na rin ng bar end. Ayan, makapansin nyo. So nakaangat siya. Ayoko kasi nung nakababa. Nung napanood ko kasi may huli yun pagka nandito. So mas maganda nakaangat pa rin yung side mirror. So walang problema yan sa mga checkpoint. Siguro try natin na idaan sa checkpoint o bibidyohan natin kung masisita ba tayo dito sa ganitong setup ng side mirror natin. Pero sa tingin ko wala kasi tuloy-tuloy naman ako sa mga checkpoint, may nadadaanan tayo, hindi tayo nasisita. Ayan. Tapos yung busina, ito, napalitan na rin. Ayan. Maganda rin naman yung tunog kahit single, pero mas maganda kung dalawa. Mas malakas siya. Then meron na rin tayong plaka. Ayan. Mapansin nyo. So goods na yan mga kapatid sa pagbabiyahe, wala na tayong problemahin. Then sa ano pa ba? Tapos yung odometer na niya, ito. Bali 12,000 na. 12,923 ang natakbo nito sa loob ng 9 months. Tapos dagdag pa natin yung unang owner nito, sa 1,000 yun nung nakuha natin. 1,000 plus ang kanyang odometer, bali kung ano natin, nasa 11,000 mula nung ginamit natin to. Yan.
Tapos yan yung kanya, ito pala, nadagdag natin itong tank guard niya. Yan, sama to sa dinagdag natin. Tapos yung mga issues naman ito, napansin ko, minor lang naman, walang problema sa makina. Hindi siya sa makina. Pakaganda ng makina nito. Gagamitin nyo ito mga kapatid. Maninibago talaga kayo kung galing kayo sa mga lower CC. May impress ka sa takbo nito. Yung issue, ito pala, sabihin ko na yung dito niya. Ito, pagka nililiko-liko kasi, minsan parang maganit, no? Gumaganit yung ano niya. Yung dito niya, medyo tumitigas ng konti. Pero hindi naman masyado. Kayang-kaya pa rin naman i-manage yun. Ko alam kung ano siya, maluwag na or mahigpit. Kasi may ano yan, may bulitas yan dito eh. Pero goods pa naman, hindi naman masyadong pansinin. Siguro sa mga unang gagamit lang nito, maninibago sila. Pero lagi mo na siyang ginagamit, nasanay na rin ako, no? Tapos ito yung minor lang din naman itong sa brake fluid niya. Ito medyo nag-faded na yung pintura dito. Ayan, nababakbak. Tapos yung vibration pala, meron siya siyempre dahil carburetor din. Siyempre malakas yung makina. So yung vibrate na ito, nandito sa may side mirror. Itong binili kong side mirror, nagba-vibrate yung salamin niya. So bala ko din tong dikitan ng mighty band sa loob. Ito kasi ano, maangat na siya. Sa vibration, nag-angat-angat na siya. Yan, tumutunog. Kaya pag umaandar yan, tumutunog siya. So try natin. Sa electric starter, one click pa rin naman yan. Yan. Okay pa rin yung tunog. Yan. Ito natin. Yan o. Nagbabibrate. Nagbabibrate yung kanyang side mirror. So kailangan i-fix natin. Natikitan natin to. Tapos sa busina, ito yung busina niya, yung tunog. Yan. May ilaw pa yun mga kapatid. Kaya maganda rin. So far so good mga kapatid, itong Skygo Earl 150. Wala tayong problema dito. Hindi pa ako natitirikan dito. Maliban na lang kung maubusan ng gasolina yan. Talagang titirik ka. Then sa umaga, syempre, common sa mga carburetor type, yung hindi agad siya magtutuloy-tuloy na aandar, no? Nalabigan yung makina niyan. So ang ginagawa ko, i-start natin, tapos medyo i-revolution mo ng mga pinakamatagal na yung 1 minuto eh. So minsan mga 30 seconds lang, ganyan. Nire-revolution ko, tuloy-tuloy na yon. Madali niyang paandarin kahit sabihin mo na carburetor siya. Kahit start nyo lang ng mga 30 seconds, no? Ganyan. Tapos mamamatay yan eh pagka malamig na malamig. So start nyo uli, tapos revolution na ng konti, mga 30 seconds, yun, okay na. Tuloy-tuloy na yun, pwede na kayong bumiyahe, no? Tapos sa gulong niya mga kapatid, wala pa tayong problema dito. Hindi pa ako napaplatan dito. Ayan, napaka kapal kasi ng gulong nito. Tapos goods na goods siya sa mga bangkingan. Tapos kahit malubak, hindi niya pansin yung, hindi mo ramdam yung mga lubak dito. Kaya kahit nababilis ka, okay na okay to yung gulong. Kaya mas maganda talaga yung medyo malaki yung gulong. Ayos na ayos. Para kang naka big bike dito eh. Kung titingnan mo, mo-overtake lang ako sa kasabayan kong mga motor. Then ito pa,
medyo konting issue siyempre. Ito. Yung sa may elbow niya. Ayan, medyo may kalawang na siya. Ito. Ayan. May kalawang na yung pinakapuno. So ito pa pala. Itong pinaka-brace niya dito sa kanyang cable ng caliper. Ito, kinalawang na rin. Yan o, may kalawang na siya. Ngayon yung mga nagiging issue niya sa 9 months of use natin dito. So, siguro, pagawa na lang tayo ng stainless na ganito para hindi nakakalawangin. Yun na lang yung solusyon dyan. Kasi, ano lang naman ito eh. Ordinaryong baka lang. Kaya, pag laging nababad sa tubig, talagang kakalawangin na to. Tapos sa cambio niya, napakalambot lang din, no? Ang ginagawa ko ng pagcambio dito, pakawit-kawit lang. Dito lang ako. Hindi na ako tumatapak dun sa likod, no? Nasanay na rin tayo. So ito pa pala isang napalitan natin, no? Yan yung footrest na to. Bago na to. Yung stock kasi nito, kulay black yun na goma, tas mga mataba. Ito medyo slim ng konti. Kabilaan yan. Yan. Tapos ito pa pala, isang namang kinagandahan din sa Skygo Earl 150. Itong kickstart niya, napakalambot, no? Para siyang hindi 150cc kung gagamitin mo itong kickstarter. Napakalambot. Hindi katulad nung sa Honda, di ba? Ang tigas ng kickstarter noon. Ito, napakalambot. Kala mo 125 or 110cc lang yung makina nito. Kaya goods na goods yung pagkakagawa ng Skygo dito. Yan. Then sa muffler, yan pa rin yun, yung stock, no? Pati yung shock niya sa likod. Ngayon yung ating maikling update dito sa ating Skygo Earl 150. Kung sa malayuan ninyo titingnan, ayan, fresh na fresh pa rin naman siya. So yun lang mga kapatid, sa mga nagbabalak kumuha ng ganito, no, available pa rin yan sa lahat ng Skygo branch nationwide. So ayan, maraming salamat. Yan lang po. Peace.